sa kanila. Narinig mo ang sinabi ng asawa ko, Nick? Sabat ni Adam. Ayaw niyang makipag-usap sa'yo. Pwede ba huwag ka muna makialam, Adam? Usapang pamilya to. Asik ni Nick at hinawakan ni Kyla ang kanyang braso ng asawa dahil nakaramdam siya ng takot. Paano kung magsapakan sila? Nasa loob pa naman silang tatlo ng elevator. Pamilya? Kailan pa kayo naging pamilya? Tanong ni Adam na hindi nakipagtalo kay Nick sa titigan. It's okay, Adam. Kakausapin ko lang siya saglit. Mahinahong sabi ni Kyla. Bibilugin lang niyang utak mo, Kyla, sabi ni Adam. At sino ka para makialam sa desisyon ni Kyla? Ako lang naman ang asawa. Taas noong sagot ni Adam. Bumukas ang elevator kahit agad na hinila siya ni Kyla papalabas. Napatingin ang mga kasama sa kanilang tatlo. Gusto kitang makausap ngayon, Kyla. May dieng sabi ni Nick. Sabihin mo na, Nick, sabat ni Adam. Anong sasabihin mo, Nick? Totoo bang kasal na kayo? Maiintindihan kong ginawa mo lang yon kanina dahil kay... Oo, kasal na kami, Nick. Matagal na kaming kasal sa Espanya. Pag-amin ng dalaga dahil nasukol na siya. Para siyang daga na na-trap sa isang box at wala nang matatakbuhan. Siguro okay naman yun dahil single ako at walang asawa o boyfriend. Walang masama kung nagpakasal kami. Bakit di mo sinabi? Nangihinang tanong ni Nick. Masama ba kung maisip niyang para siyang niloko ni Kyla o para siyang iniputan sa ulo? Hindi ka nagtanong. Pero pinaglalaban ko kayo ni Kai. Pero di ba sabi ko ayoko na makipagbalikan pa sa'yo? Yes, but you never said na kasal na kayo. Nick, hindi ko... You're a liar, Kyla, sumbat ni Nick. Asawa ko, pumunta ka na muna sa opisina ko. Ako nang bahala, please. Di rin alam ni Kyla ang sasabihin kaya't mas mabuting umiwas muna dahil wala siyang mukhang ihaharap sa ibang tao. Huwag kang makialam, Adam. Kung sa tingin mo uurungan kita dahil ikaw may-ari ng kumpanyang to, pues nagkakamali ka. Hindi mo ko makokontrol at huwag ka mag-alala. Pagkatapos ito, magre-resign ako. Pagbabanta ni Nick nang makaalis na si Kyla. Looking forward sa pagre-resign mo, ani Adam. Hindi ka kawalan sa kumpanyang to. Pero sa tingin mo, maaangkin mong mag-ina ko? Habang buhay nyo na akong anino. Mag-ina mo, ulit ni Ace. You mean si Nerea at ang pinagbubuntis niya? Huwag kang maging sarcastic, Adam. Hindi mo makukuha ang kahit sa sino man sa kanila si Kyla sa akin. Tandaan mo, anak ko pa rin si Kai. Anak mo? Anak mo nga ba siya? Huwag na tayong maglokohan, Panic. Alam mo ang totoo, wala kang anak kay Kyla dahil wala naman talagang nangyari sa inyo. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Nick. Good. Pinagsasabi mo. Gusto mong makita ang CCTV ng hotel, Nick? Pagsasinungaling ni Adam. I don't know what to do 5 years ago. Huwag lang kang hahabulin kay Kyla dahil hindi ikaw ang ama ni Kai. Alam natin pareho kung sino. Kaya't kung ako sa'yo, panindigan mong tunay mong mag-ina bago pa sila tuluyang mawala sa'yo. Payo ni Adam at tinapik ang balikat ni Nick. By the way, hihintayin kong resignation letter mo. Pahabol niya bago to tinalikuran. Morning, Kyla. Masiglang bati ni Sam. Morning. Bati ni Kyla napansin ang pagtitinginan ng mga kasama. Okay lang ba kayo? Kinakabahan siya. Baka alam na nila ang nangyari kahapon kaso syempre, mga boss ang nandun at hindi chismoso-chismosa. Di ba sekretary ka ni Sir Adam? Baka alam mo kung may asawa na siya o wala? Tanong ni Faye. Oo nga. Sabi ni boss may asawa na raw si Sir at nandun sa meeting kahapon. Nakita mo ba? Hindi ko... Kyla, tama na nga ang pagkukunwari. Diretsahang sabat ni Winwin. Magkaibigan naman tayo, Kate, kaya aminin mo na sa amin ang totoo. Mag-asawa ba kayo ni Sir Adam? Napakagat sa ibabang labi si Kyla. Sekretary pala to ng mga boss niya kaya't malamang alam nilang nangyari kahapon sa meeting. At naniwala naman kayo. Sabat ni Charlotte papalapit sa kanila. For sure, ginawa lang ni Adam para hindi palabasin si Kyla at hindi mapahiya. Busy ako ngayon, sa sunod na lang tayo mag-uusap, sabi ni Kyla. Why? Gusto mo pang bigyan sila ng ideya para kunwari asawa mo si Adam? Kaya ba ayaw mong aminin na palabas ng yon dahil gusto mong madikit sa kanya? May panunuyang sabi ni Charlotte saka hinarap ang sekretary. Girls, huwag kayong maniniwala sa ambisyosang to. Masyado lang siyang desperada dahil hindi siya kayang panindigan ni Nick, kaya't si Adam na naman ang target niya. Di sila nakaimik dahil sa takot na mapaalis sa kumpanya. Morning po. Bati ng lalaking lumabas sa elevator na may dalang isang bouquet ng white tulips. Si Ma'am Kyla Kate Reyes po? Ako po. Sagot ni Kyla kahit lumapit sa kanyang delivery boy. Ma'am, delivery lang po, pakipirma na lang.
Magalang na sabi niya sabay bigay kay Kyla ng dalang bulaklak. Kanino ho galing? Tanong niya. Sa asawa niyo ho. Sagot nito at kinuha ang papel na pinirmahan ni Kyla. Sige po ma'am, salamat ho. Uy, sana all may pa-flower. Nakangiting sabi ni Sam nang tinalikuran sila ni Charlotte. Wow, may pa-tulips. Uy, aminin mo na ba kasi? Kasal na ba talaga kay ni Sir Adam? Bahala kayo kung anong paniniwalaan ninyo. Sagot ni Kyla kaya inayos ang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Uy, kay Sir Adam galing yan no? Tukso ni Faye. Tigilan ninyo nga ako. Ani Kyla na walang balak umamin o tumanggi dahil mukhang wala namang maniniwala sa kanya eh. Isa pa ayaw niyang ipagmalaki ang relasyon nila ni Adam. Uy, pero sa 99% ng naniniwala ako na totoo ngang may relasyon kay ni Sir Adam. Kinikilig na sabi ni Sam. Nagkape na ba kayo? Pag-iiba ni Kyla. Ay, kanina pa ako sa bahay, sagot ni Faye. Ako rin, nagmakdo kami ni Winwin bago pumunta dito, sagot ni Sam. Si Dayan? Tanong ni Kyla. Nasa office Sir Nick, pinatawag siya eh. Ako na lang bababa. Kapag dumating si Sir Adam, nasa cafeteria lang ako ha? Paalam ni Kyla dahil kulang pa nga siya sa tulog. Mula na matapos ang meeting kahapon, di na sila nag-uusap pa ni Adam. Tinatawagan siya nito kagabi pero hindi niya isasagot. Di kasi niya alam kung anong mukhang ihaharap. Sumakay siya sa elevator, pumunta sa cafeteria. Marami-rami na rin ang empleyadong narito kaya pumila pa siya. Napansin niya, medyo ilang iba sa kanya kaya napayuko siya. Ang weird ng tao sa palibot. Feeling niya alam ng mga ito ang tungkol sa kanila ni Adam. Morning sir. Bati nila kaya't napatingin siya kay Nick na pumasok sa cafeteria. Morning. Bati ni Nick na naglakad papalapit kay Kyla. Kyla! Bati ni Nick halatang kulang sa tulog. Morning sir. Bati ng dalaga, iniwas ang tingin. Kyla, anong bibilhin mo? Libre na kita, ani Nick. Wag na, ako na magbabayad. Salamat, tanggi niya. Morning sir. Bati ng mga empleyado kaya napalingon si Kyla. Morning. Nakangiting bati ni Adam na kay Kyla ang mga mata. Agad namang iniwas ni Kyla ang paningin. Bigla, bumilis ang pintig ng puso niya, lalo na ngayong papalapit na si Adam sa kanila. Hello, asawa ko? Mahinang bati ni Adam nang nasa tapat na niya si Kyla. Morning. Tumabi siya kay Kyla at inakbayan ito. Pasabay ako ng coffee. Ano pa? Tanong ni Kyla at pasimpleng inalis ang kamay ni Adam sa balikat niya. Coffee lang tapos ikaw ang kasama. Maganda na ang umaga ko. Sagot ni Adam at napasalyap kay Nick. Bibili ka rin ba? Gusto kong makasama si Kyla. Matabang na sagot ni Nick saka nakipagtitigan kay Adam. Di naman nakalampas sa tingin na mga marites ang tila nag-aapoy na titigan ni Nick at Adam. At kung hindi ako papayag, seryosong sagot ni Adam. Let's ask her, ani Nick. We don't have to. May karapatan akong magdesisyon para sa asawa ko. Sagot ni Adam kaya napasmirk si Nick. Talagang paninindigan mo ang pagiging asawa mo, ha? Stop lying, Adam. Hindi bagay sa'yo. That's why I'm telling the truth. Matapang na sagot ni Adam, tsaka hinapit sa bewang si Kyla. She's my wife. She's mine. Oh, really? Any proof? Tigilan mo nang magpanggap. Hindi kanya asawa at ako ang ama ng anak niya. Giit ni Nick na naikuyom ang kamao. Wow! Ani Adam sabay ngisi na lalong kinasingkit ng mga mata ni Nick. Titigilan ko lang pagpapanggap, Nick. Maawa ka sa mag-ina. Tama na, please. Naiiyak na pakiusap ni Kyla na gusto na sanang umalis pero pinigilan siya ng asawa. Kaya nga, paninindigan ko na siya eh. Sasaluhin mo ang responsibilidad na dapat akong maninindigan? Ang bait mo naman yata, ani Nick. Hindi ko sasaluhin, gagampanan kong tungkulin ko. Mag-ina ko man sila o hindi pero well, alam mong totoo, Nick. Tama ng pagpapanggap. Wala kang karapatan sa asawa ko. Isa lang ang panganay mo at kay Rhea yon. Maawa ka sa tunay mong mag-ina. Makahulugang sabi ni Adam kaya natigilan si Nick. Sa tindig at pananalita ni Adam, mukhang alam na nito ang totoo dahil may laman ang bawat salitang binibitawan nito. Napatingin si Nick sa paligid. Halos lahat nakikinig sa kanilang usapan kaya hindi na nakipagtalo pa. Dahil sa tingin niya ay kakasa si Adam, oras na makipagtalo pa siya. Adam, tama na. Hindi na lang ako bibili ng kape. Hiyang-hiya na sabi ni Kyla. Kung talagang asawa mo siya, sana wag mo siyang i-humiliate sa maraming tao. Maiwan ko na kayo.
Paalam ni Kyla at dalidaling iniwan ang dalawa. Pwede ba tayo mag-usap ng masinsinan? Tanong ni Adam. Lalaki sa lalaki. Sa labas tayo. Sabi ni Nick at naunang lumabas kaya't sinundan siya ni Adam. Lumabas sila sa hagdan dahil walang taong dumadaan dito. Kung meron man tamad nang maghintay ng elevator. Ano pag-uusapan natin? Tanong ni Nick. Layuan mo na si Kyla dahil tatanggalin na kita sa kumpanya ko. Isasauli ko ang pera ng ama mo. Dodoblehin ko basta't iwan mong kumpanya ko at huwag ka nang magpapakita pa sa mag-ina ko. Diretsahang sabi ni Adam. Tingin mo papayag ako sa gusto mo? Ano pa ba ang gusto mo, Nick? Hindi ka ba naaawa kay Kyla at pati si Kai dinadamay mo? Or gusto mo dalhin natin sa husgadong lahat? Isa sa mga kaso mo ang falsification of documents. Pagbabanta ni Adam kaya't natigilan si Nick. Tama ang hinala niya. Alam na nga ni Adam ang lahat kahit wala na siyang takas pa. I have a copy of our DNA test. Ako ang tunay na ama ni Kai. Taas noong sabi ni Adam. Kaya't wala ka ng karapatan sa mag-ina ko. Kasal na kami, Nick. Isa pa magkakapamilya ka na. Mahal pa rin ako ni Kyla at hindi na mababago yon. At least he has to save his pride. Ako na ang mahal niya. Hindi mo siya pinahalagahan kahit akin na sana siya. Nagbasa na si Rhea ng resignation letter kahit hindi ka na. Tingin mo? Ayoko makipagtalo, Nick. Hindi ko kayo kakasuhan kapalit ng katahimikan naming magpamilya. Pero kung magpumilit ka, alam mong kaya kong gawin, Nick. Hindi lang buhay mong sisirain ko, kundi pati sa mag-ina mo. Alam mong si Rhea ang nagsimula sa lahat ng gulo kaya mamili ka. Lalayuan mo si Kyla o ipakukulong ko ang babaeng pinoprotektahan mo. Napailing si Nick. Na-corner siya ni Adam kaya't naikuyom niya ang kamao pero hindi madadala sa dahasang problema nila. Kapag ako ang pipiliin ni Kyla, wag mo na siyang pipigilan. Tanging nasabi ng binata at iniwan si Adam. Naghagdan si Adam patungo sa opisina niya. Kyla, usap tayo. Sabi niya na mapadaan siya sa pwesto ng asawa. Kailan? Ngayon na. Sagot niya kahit napilitan ng asawang sumama sa kanya sa loob ng opisina. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Kyla. Mahal mo pa ba si Nick? Seryosong tanong ni Adam tsaka sumandal sa table at tinitigan ng asawa. Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? Yes, please. Sagot ni Adam. Akala ko ba hindi natin dadalhin ang personal na problema dito sa opisina? Pagod na tanong ni Kyla. Wala na siyang mukhang ihaharap sa mga tao dito sa opisina. Tayong dalawa lang naman ang nandito sa opisina, kaya't walang masama kung mag-uusap tayo tungkol sa personal na buhay natin, lalo na't mag-asawa na tayo, sagot ni Adam. Aminin mo lang sa akin ang totoong nararamdaman mo. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo na wala na akong nararamdaman kay Nick. Matagal na kaming tapos at wala na akong pakialam sa kanya, maliban sa siyang ama ni Kai. Siguro yun ang bagay na kahit ano pa mang gawin ko, hindi ko na maiiwasan. Ipapaayos ko ang papel ni Kai para maging andwesa, sabi ni Adam. Ha? Tingin mo papayag ang mga Perez, Adam? Hindi ko pwedeng ipaako sa iyong anak ko, sabi ni Kyla. Kahit na hindi niya na mahal si Nick, ayaw naman niyang tuluyang ipamigay si Kai sa ibang tao. Kahit papano may karapatan pa rin si Nick sa anak nila. Wala akong pakialam sa sasabihin nila o kahit na sinong tao, not this time. Alam mo ang sitwasyon namin ng anak ko. Pakiusap ni Kyla. Gulong-gulo na siya. So what kung may anak ka na? Anak ko rin naman siya, giit ni Adam. Let's accept the fact na hindi mo siya tunay na anak, Adam. Sabi niya sabay buntong hininga na mahaba. Anak ko siya, giit ni Adam at umikot sa table sa kabinuksan ng drawer. Si Nick ang ama niya? Sa isang gabing pagniniig, paano ka nakasiguro na siya ang kasama mo? Lalo na't wala kang nakita kundi anino lamang niya. Napatingin si Kyla sa asawa at nagtatanong ang mga mata. Anong pinagsasabi mo, Adam? I had a one-night stand in Kingston Hotel a night after our company's party 5 years ago. Pag-amin ni Adam, kaya natigilan si Kyla. Di pa rin ma-absorb ang sinabi ng asawa lalo na't biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. But sad to say, I had to leave early kasi mahuhuli na ako sa flight. Nang pinabalikan ko kay Marco ang kwarto, wala nang babae. Pero naiwan niyang necklace niya na tinago ko sa loob ng 5 taon. Yun lang kasi ang daan para makilala ko siya at maingatan ang pagkatao niya sakaling may ibang magpapakilala, lalo na't may bumubura na ebidensya sa nakaraan naming dalawa. What necklace? Nauutal na tanong niya. Your necklace. I don't want to lie, Kyla. I can't keep it anymore. 5 years ago, we had a one-night stand at Kingston Hotel. You and I. The main reason kung bakit di ka pinanindigan ni Nick dahil alam niyang hindi siyang ama ni Kai. Kinuha ni Adam ang DNA test result, lumapit sa asawa.
Anong pinagsasabi mo, Adam? Nahihirapan siyang huminga at nang didilim ang paningin, kaya napahawak siya sa braso ng asawa. I am the biological father of Kai. Positive ang paternity test namin. Tunay na anak ko si Kai. Pag-amin ni Adam, saka pinakita ang paternity DNA result. She is my real daughter. Andueza siya. Kyla? Sigaw niya at agad na sinaklohan ng asawa nang mawalan ito ng malay. Morning po. Bati ng babaeng nakaputi, nakatayo sa harapan niya. Ano nangyari? Tanong ni Kyla nang magmulat ng mga mata. Nakita niya kasi ang nurse na nag-aayos ng IV fluids na nilagay sa kanya. Bakit may swero ko? Good morning, ma'am. I'm Jess, your nurse for today. Bakit nandito ako? Tanong niya, natatayo na sana pero pinigilan siya ng nurse. At ano tong nakakabit? Nataranta siya. Papatay na ba siya ng mga ito? Huwag ho kayong matakot, ma'am. Nandito lang po kayo dahil nimatero kayo sa work? Baka napagod lamang ho kayo. Ano yan? Tanong niya. IV fluids po. Plain NSS lang ho yan para magkaroon po ng fluid, ang electrolyte balance sa katawan mo. Buong araw ko nang hindi nakainom kaya nagpalagay ho si Doc nang hindi na ma-dehydrate. Walang ibang gamot yan? Nagdududang tanong niya. Baka may nilagay ka dyan para ma-cardiac arrest ako, ha? Wala ho. Nakangiting sabi ng nurse. Maamo naman ang mukha nito, kaya medyo nawala ang pagdududa ni Kyla. Kuhaan lang kita ng vital signs, ma'am ha? Sabi niya at saka nilagay ang sphygmomanometer sa kanang braso ni Kyla para i-measure ang blood pressure nito pagkatapos ay ang pulso sa pagkakahiga. Pareho lang ba kung sa kaliwa rin kukuha ng BP ko? Tanong ng dalaga. Usually hindi po, depende pero most likely mas mataas po sa right side kaysa sa left. Pero kapag 5 mmHg ang difference, normal lang po yun. Paliwanag ng nurse na halatang baguhan dahil kakapasa lamang ng board exam. Ma'am, medyo mababa po ang BP mo, 80/60 po. Pwede bang mahiga ka na lang po muna at i-elevate ang legs mo? Pakiusap ng nurse matapos i-check ang BP ni Kyla. Mababa talaga mula pa kahapon kaya tumango si Kyla. Huwag ka pong tumayong mag-isa ha. Kapag may kailangan ka, mag-ring ka lang po nitong bell para masamahan kita. Kyla, asawa ko? Sabi ni Adam nang pumasok. Hey, you're awake. Adam, what happened? Tanong niya. Balik na lang ho ako. I-measure ko po ulit ang BP nyo. Adam, ano nangyari? At bakit nandito ako? Nag-pass out ka kahapon sa opisina dahil sa sobrang baba ng blood pressure mo. Stress ka rin, sabi ni Doc. Dehydrated ka kaya't bumaba electrolytes, lalo ng sodium mo sa katawan. Pinikit ni Kyla ang mga mata. Nanghihina siya at nasusuka. Sabayan pang nahihilo kapag susubukan niyang tumayo. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Kyla dahil titig na titig si Adam sa kanya. Wala, sagot ni Adam. Si Kai? Inaalagaan siya na si Lynn at ang pinsan niya sa bahay ninyo. Binilhan ko rin sila ng grocery. Nag-abala ka pa? Ako na sana. Bukas pa kami mamamalengke ni Celine. You have to stay here. Hindi ka pa makakalabas for at least 2 days. Hindi pa kaya ng katawan mo. Pero kailangan ako ng anak ko. Ako ang bahala sa anak natin. Kailangan mo magpahinga dahil... Iniwas ni Adam ang mga mata. Hindi naman niya kayang tingnan si Kyla sa gantong kalagayan, maputla. Pakiramdam niya ay kasalanan niyang lahat dahil masyado tong na-stress. Dahil hindi mo kayang alagaan si Kai pag nanghihina ka. Kailangan magpaklas ka muna para sa kanya. Napayo ko si Kyla na alala ang huling pag-uusap nila sa opisina. Yung sinabi mo, totoo yon, anak natin si Kai? Napahilot sa sentido si Kyla dahil tila mabibiyak ang ulo sa mga nalaman. Hindi ko kayang i-absorb ang lahat. It's okay. Magpahinga ka muna ha. Huwag mo munang isipin ang anak natin. Mamaya, isasama ko siya rito. Magpahinga ka na. Gutom ka na ba? Wala akong ganang kumain. Sagot niya. Ilang araw na siyang nagpapalipas ng gutom dahil sa mga problema niya lately. Di man niya aminin, apektado pa rin talaga siya sa sitwasyon nila ni Nick. Ang dami niyang tanong kay Lord kapag magdarasal siya kung bakit nangyari sa kanya ang gantong problema. Papunta na sa Celine. Pinatulo ko siya ng sopas at tinolang manok. Salamat. Pasalamat ni Kyla at napatingin kay Adam na naupo sa tabi ng bedside table niya. Sa ospital ba yan? Tanong niya nang mapansin ang preskong bulaklak na nakapatong sa table. Hindi. Dala ko kanina. Pinaayos ko lang sa nurse sa vase nila, sagot ni Adam. Napatingin sila sa pinto nang may kumatok tapos biglang bumukas. Hello sis!
Masiglang bati ni Nat na may dalang donut at siopaw. Loko, may dala akong special siopaw from Roberto's. Kumain ka ng marami. Salamat po pero wala po akong gana. Nag-abala ka pa. Madam, baka mabinat ka. I'm fine na, Kyla, and stop calling me Madam. Sis nang itawag mo sa akin kasi we're family. Asawa mo na tong kapatid ko at charan! Pamangkin ko, pasikay. Oh my gosh! I can't believe it. Kaya palang gaan ng loob ni Elias sa kanya kasi pinsan niya. Akala ko nga isaship ko na sila eh. Masaya ang sabi ni Nat. Inamin na sa kanya ni Adam lahat at pinaliwanag na rin ang tunay na nangyari. Sino bang mag-aakalang may tinatagong sekreto itong kapatid ko? Pamangkin. Mahinang usal ni Kyla. Ibig sabihin totoong lahat ng sinabi ni Adam. Pero naguguluhan siya. Sa mas lalong sumakit ang ulo niya. Di niya pa maayos ang utak niya kahit ang hina niyang umintindi. Ate, ayaan na muna natin magpahinga si Kyla, please. Pakiusap ni Adam na mapansing nalilito na si Kyla. Alam niya na physically and mentally mahina ng asawa, kaya hindi itong tamang oras para pag-usapan nila ang nakaraan. Oh, I'm sorry. Na-excite lang ako. Basta Kyla, welcome ka sa family namin ha? Sige na, uuwi na ako dahil baka gutom na ang anak ko. Magpapadede pa ako eh. Paalam ni Nat at nakipagbeso-beso kay Kyla. Lumabas na mapansing pikon na si Adam sa pagdalaw niya. Isa pa, gusto niya munang ilugar ang kadaldalan para sa kapakanan ni Kyla kahit sobrang natutuwa siya. Magpahinga ka na muna, sabi ni Adam. Okay na siguro ko. Kailangan mo raw magpahinga, sabi ni Doc. At iwas stress na rin kasi isang malalim mabuntong hininga ang pinakawala ni Adam. Kung nahihirapan ka rito sa Iloilo, lumipat tayo sa Maynila. Doon tayo manirahan. Kakausapin ko si Tate Ambo. Isasama natin. Wala kang alalahanin dito sa Iloilo he. Nang hindi ka na kulitin ni Nick. After all, wala naman siyang karapatan at pananagutan sa inyo. Ako ang padre di pamilya sa pamilya natin. Mapaligal man o dugo. Medyo naguguluhan pa ako, Adam. Ayoko munang pag-usapan, please. Pakiusap niya dahil sobrang bigat ng pakiramdam niya. I understand, but if ever magbagong isip mo, ilalayo talaga kita rito. Trust me, hindi ko kayo pababayaan, okay? I know. Mahinang wika ni Kyla at kinitian ng asawa at saka napapikit. Masyadong nga yatang maliit ang mundo kung ito nga talaga ang totoong ama ni Kai. After 2 days nang okay ng lahat sa kanya, lumabas na sila. Todo alalay naman si Adam sa kanya habang nagpapahinga siya. Celine, labas nang ako. Paalam ni Kyla. Manang, matanda na ako, Celine. Kaya ko ng sarili ko and please, ako nagpapasahod sa'yo kaya't ako ang susundin mo. Hindi mo kailangang magpaalam lagi kay Adam. Alam na Celine ang lahat tungkol sa kanila. Sorry, Manang. Sige po, sunduin ko na lang si Kai dahil pauwi na siya. Lumabas si Kyla at bumaba at tumawid para pumunta sa pinakamalapit na coffee shop na pagmamayari ni Nick.